Sa nakaraan, isang mahinang batang lalaki ang pag-alagalang naglalakad sa loob ng isang pasilidad. May lalaking kinatatakutan niya na nagtanong kung paano siya nabuhay. Sabi ng bata, oo nabuhay siya, pero nawala ang mga braso niya at binigyan siya ng bagong braso ng kara. Nagulat ang lalaki na parang walang kahit anong mali sa bata. Gusto nang umalis ng bata, kaya biglang nagalit ang lalaki. Pinapanood sila ni Koji at Amado mula sa malayo. Sabi ni Amado, sobrang pabigla-bigla si Garo. Tinanong ni Garo ang bata kung bakit gusto niyang umalis kung wala naman siyang pamilya sa labas. Nag-prepare si Garo na saktan ng bata pero pinigilan ni Koji si Amado at sinabing manood lang. Nag-activate ang kama ng bata at grabe niyang sinaktan si Garo. Masaya si Amado dahil success daw ang experiment ng Kara pero si Koji tahimik lang. Sa kasalukuyan, pinapanood ni Delta si Jigen habang kumakain. Nag-aalala siya kung mababalik ni Koji ang vessel pero kampante si Jigen sa galing at tiwala niya kay Koji. Sabi lang niya, baka may interesting lang na bagay na nagpasabik kay Koji. Biglang sinipa ni Delta ang mesa at tinanong kung ano bang mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng vessel. Pinakalma siya ni Jigen, binalik ang mesa at pagkain at sinabing siguradong babalik ang vessel. Pinayagan niyang pumunta si Delta para i-check ang sitwasyon pero mission pa rin ito ni Koji kaya dapat susunod siya dito at mag-report kay Jigen kung may problema. Gusto ni Delta malaman iniisip ni Koji. Pinapanood siya ni Code mula sa malayo. Iniisip na sobrang simple-minded niya. Tinanong ni Amado si Jigen kung tama bang pinayagan si Delta pero hindi nag-aalala si Jigen. Sinabi rin niyang huwag muna siyang papasukin ng kahit sino. Kinuha ni Delta si Garo para tulungan siyang kunin ang vessel sa Land of Fire. Naluwakan ng mga shinobi ng Konoha dahil pareho ng kay Boruto ang marka ng batang nakita nila. Kumirat ang kamay ni Boruto kung nasaan ang kama niya at nasaktan din ang bata. Nanaginip si Koaki tungkol sa pagbenta sa kanya ng tatay niya kay Jigen. Nagising siya na sumisigaw na huwag siyang hawakan. Umatras lahat dahil sa lakas ng enerhiya na lumabas mula sa kanya. Pagkalipas ng alikabok, tinanong ni Koaki kung sila ba ay mga taga-Kara. Sabi ni Konohamaru na shinobi sila ng Konoha. Pinapanood sila ni Koji mula sa malayo at dumating din si Delta. Sinabi niyang pinayagan siya ni Jigen at tinanong kung bakit hinahayaan ni Koji mangyari ang sitwasyon lalo na nang sinabi niyang patay na si Ao. Ipinakita pa niyang dinala niya si Garo na ikinainis ni Koji. Hindi nagtitiwala si Koaki sa Konoha Shinobi nang tanungin nila tungkol sa pagbagsak ng airship. Lalo siyang tumapang nang makita ang kama ni Boruto. Nagulat si Delta sa malayo pero si Koji chill lang at obserba. Na-interrupt sila nang dumating si Garo at umatake sabay sabing kukunin niya ang vessel. Sa sinabi niya, na-realize ng Konoha Shinobi na si Koaki ang vessel. Nagbatuhan ng pang-aasar sina Garo at Koaki habang nagsisimula na silang maglaban at nanunood ang lahat. Habang nagsisimula ang laban ni Koaki at Garo, umiilaw ang kama ni Boruto. Sina Koji at Delta ay hindi muna nakikialam. Nagpapalitan ng suntok sina Garo at Koaki tapos nagsimulang magpaputok si Garo gamit ang mga makinang braso niya. Nasalo ni Koaki ang unang putok gamit ang blade na lumabas sa katawan niya at naiwasan ng iba pa. Gumanti siya gamit ang mga sandatang nabubuo mula sa katawan niya. Palitan lang sila ng palo, walang tumatagal na tama. Pinapanood sila ng mga shinobi ng Konoha na parang nanunood ng action movie. Nang natomba si Koaki dahil sa atake ni Garo, susugod sana si Boruto pero pinigilan siya ni Konohamaru at siya na ang pamrotekta sa kanya. Activate ang kama ni Koaki at biglang nag-react ang kama ni Boruto at nag-activate din. Nagising si Koaki at sinabugan si Garo hanggang masira ang isa nitong braso. Nagulat si Garo sa lakas na bigla niyang pinakita at nagpaputok ulit. Inabsorb lahat ni Koaki na napansin ni Mitsuki na pareho lang sa ginawa ni Boruto kanina. Tuloy-tuloy ang putukan ni Garo pero puro mintis o absorb. Hanggang sa uminit ng sobra ang shinobi wear niya. Nag-charge si Koaki ng sunod na atake gamit ang kama tapos sinapak niya si Garo ng sobrang lakas, tumagos ang mga sandatang lumabas sa katawan niya. Kahit nagmamakaawa si Garo, sinabugan pa rin siya ni Koaki ng sobrang lapit. Sumabog ang katawan ni Garo at nawala ang itaas na parte. Natuwa si Delta kasi nadamay daw pati shinobi ng Konoha pero sabi ni Koji tingnan pa niya ng maigi. Pinrotektahan sila ni Boruto gamit ang kama niya na nag-absorb ng parte ng pagsabog. Akala ni Koaki na pareho sila ng grupo dahil nagagamit ni Boruto ang kama niya. Sabi ni Koji, baka yung pag-resonate ng dalawang kama ang dahilan kung bakit sobrang interesado si Jigen kay Koaki kaya naisip niyang mag-imbestiga pa. Pinapanood lang siya ni Delta. Nag-steam ang katawan ni Koaki, nawala ang kama niya at nawalan siya ng malay.
Sabi ni Kitesok baka na-overheat siya kaya lumapit siya para tingnan. Balak ni Koji na hayaan muna silang dalhin si Koaki pero gusto ni Delta na burahin na sila dahil sa sinabi ni Garo. Para kay Koji, wala nang saysay pigilan ng pagkalat ng info dahil nakita na ang na-crash na airship. Umalis ang mga inner. Nalaman ni Kitesok na buong katawan ni Koaki ay ni-modify gamit ang scientific ninja tools. Mas grabe pa kina Ao at Garo at tinawag niya itong obra. Nagtanong si Mitsuki kung gawa rin ba si Koaki tulad niya, pero sabi ni Kitesok, organic at genetic si Mitsuki, habang si Koaki ay purong machine style at kaya ni remodel. Lumabas si Chamaro mula sa kapan ni Mitsuki at nilapitan si Koaki. Nagpa siya ang lahat na dalhin si Koaki pabalik sa Konoha. Near-report ni Konohamaru ang mission kina Naruto, Sai, at Shikamaru. Ibinigay niya ang data na nakuha nila mula sa bumagsak na airship at nagtanong tungkol kay Koaki na may parehong kama tulad ni Boruto. Bago siya papasukin sa Konoha, ini-examine muna siya sa laboratory ni Kitesok sa Ryutan. Nag-aalala si Naruto dahil bata si Koaki na hinahabol ng Kara pero mas maingat ang iba dahil sa pagiging agresibo niya. Nire-report din ni Konohamaru na gumamit ng Rasengan si Koji Kashin. Sa Ryutan facility, nakakadena si Koaki sa loob ng isang kwarto. Sina Akita at Kitesok ay nagbigay ng info tungkol kay Koaki sa Team 7. Binalaan rin ni Kitesok si Sumire na baka hindi maganda ang maging reaksyon ni No kay Koaki. Sinubukan ni Koaki sirain ang pinto na sobrang tibay pero hindi niya kaya. Pinuno ni Kitesok ng sleeping gas ang kwarto para patahimikin siya. Nanaginip si Koaki tungkol kay Jigen at sa tatay niya. Pagkagising niya, nagdala ng pagkain sina Team 7 at Sumire, pero tinadyakan lang niya ito dahil akala niya may lason. Sinabi ni Sumire kung nasaan sila, tapos umalis sila. Humingi si Koaki ng permiso na magbanyo. Umalis sina Naruto at Sai papuntang Ryutan para malaman kung kalaban ba si Koaki o hindi. Habang nasa banyo, ginamit ni Koaki ang smoke flash bomb na ninakaw niya mula sa scientist at tumakas siya sa vent. Nag-alarma ang buong facility dahil sa pagtakas niya. Naramdaman ni Sumire na kasalanan niya dahil sinabi niyang may scientific ninja tools doon, kaya hinanap niya si Koaki. Nahuli niya ito. Sinubukan niyang pigilan, pero natalo siya ni Koaki gamit ang Shinobi Gauntlet. Dahil doon, umatake si No kay Koaki at nasugatan ang braso niya. Tumakbo si Koaki habang sinusubukan ni Sumire pakalmayin si No. Nakalabas siya ng facility, pero nag-iwan siya ng bakas ng dugo sa daan. Hinahanap ng Team 7 si Koaki, at sabi ni Mitsuki baka nakalabas na siya ng facility. Napansin ni Sumire ang bakas ng dugo. Binigyan ng description ng mga tauhan ng facility para mahanap si Koaki. Sa suggestion ni Mitsuki, pumunta ang Team 7 sa Thunder Rail Station para maghanap. Mahina na si Koaki dahil sa pagdurugo, gusto niyang kumain para mas mabilis gumaling ang braso niya. Gusto niyang magnakaw sa mga food stall pero umatras siya para hindi mahuli ng mga gwardya. May nahulog na tinapay mula sa delivery cart. Kinuha niya ito, pero sinalakay siya ng isang askal na gutom din. Pinahiga niya ang aso, tapos napansin niyang may sugat ito. Binalutan niya ng benda at ibinigay sa aso ang tinapay. Sina Sumire at No ay patuloy na sumusunod sa bakas ng dugo at naaalala ni Sumire ang mga sinabi ni Koaki. Sumunod-sunod pa rin ang aso kay Koaki kahit tinataboy niya ito. Hindi makita ng Team 7 si Koaki sa station kaya nagpa siya silang humingi ng info kay Sumire. Sina Naruto at Sai naman ay nag-uusap tungkol sa pag-aalala nila kung ligtas bang papasukin si Koaki sa Konoha. Samantala, nagnakaw ng karne ang aso mula sa butcher. Nakita ni Sumire ang aso at nakilala ang benda, galing iyon sa hospital gown ni Koaki. Hinabol ng butcher ang aso at tinulak si Sumire. Dinala ng aso ang karne kay Koaki, pero nasugatan siya ng butcher. Sinundan ni Sumire ang butcher at natagpuan si Koaki na tinatakot ang butcher dahil sinaktan niya ang aso. Tinakot din niya si Sumire, pero inas-ikaso lang ni Sumire ang aso at humingi ng sorry dahil nasaktan siya ni No. Kinumpara niya kung paano inaalagaan ni Koaki ang aso kumpara sa pagtingin niya sa sarili niya. Ibinahagi rin ni Sumire ang nakaraan niya. Nang makita ni Koaki ang injection, nagpanik siya at inatake si Sumire. Dumating ang Team 7 at ang mga tauhan ng facility. Inatake nila si Koaki pero tumakas siya. Inalagaan ni Boruto si Sumire habang sina Sarada at Mitsuki ang humabol. Dumating sina Naruto at Sai sa Ryutan at nakita ang gulo. Sinabi ni Boruto na tumakas si Koaki at ipinagtanggol siya ni Sumire dahil nakikita niya ang pagkakapareho nila. Inatake ng mga tauhan ng facility si Koaki pero kinain ng kama niya ang atak at naglabas siya ng malakas na blast. Binago niya ang direksyon para hindi tamaan ng isang bata at sinalo ito ni Naruto. Sinubukan ni Naruto kausapin si Koaki at sinabing siya ang bahala sa kanya.
Nawala ng malay si Koaki. Nanaginip si Koaki tungkol sa nakaraan niya. Naalala niyang nagpuputol siya ng kahoy para sa tatay niya, pero konting pera lang ang kinikita nila dahil bagsak ang ekonomiya sa baryo nila. Napatingin siya sa goldfish ng isang tindero. Wala siyang pera, pero sinabi ng tindero na may pista kung saan makakakita siya ng maraming goldfish ng libre. Isang suki ni Koaki ang nagsabi sa tindero ng totoong buhay ni Koaki na lagi siyang sinasaktan ng tatay niyang lasenggo at inuubos nito sa alak ang perang pinaghirapan niya. Pag-uwi ni Koaki, inabot niya sa tatay niya ang alak na binili niya. Hindi siya pinansin ng tatay niya at hindi pa siya pinakain nang makita ang flyer ng Goldfish Festival. Nagpatuloy si Koaki sa pagputol ng kahoy at pagbili ng alak gamit ang perang kinikita niya. Isang araw, dumating ang mga doktor sa baryo para mag-test ng dugo dahil may kumakalat na sakit. Tumakbo si Koaki palayo at nabangga ang dalawang mas matatandang bata. Tinukso siya ng mga ito pati ang tatay niya. Pinagtanggol niya ang tatay niya pero sinuntok siya at pinabagsak. Bago pa siya saktan ulit, dumating ang tindero ng goldfish at tinakot ang mga bata gamit ang isang staff. Sinabi ng tindero na pareho sila ng pinagdaanan at inalok siyang sumama para turuan siya ng trabaho. Binigyan niya si Koaki ng tisyo para panasan ng sugat. Sagot ni Koaki, hindi niya pwedeng iwan ng tatay niya, kaya tumakbo siya pauwi dala ang bote ng alak na basag na. Kinuha ni Delta ang tisyo na may dugo ni Koaki. Nadapa si Koaki at nabasag ang bote. Pagdating sa bahay, ikinulong siya ng tatay niya dahil nabasag ang bote. Dumating si Jigen at inalok ang tatay niya ng pera kapalit ni Koaki. Pumayag ang tatay niya at nang tumutol si Koaki, binugbog siya ng tatay gamit ang bote. Ibinigay ni Jigen ang pera at kinuha si Koaki. Dinala siya ni Jigen sa tanging tunnel palabas ng baryo. Lumitaw ang tindero ng goldfish na trafficker pala at gusto niyang siya ang kumuha kay Koaki dahil sa effort na ginawa niya para kunin ang tiwala ng bata. Pinapante ni Jigen si Koaki sa labas ng tunnel at makalipas ang sandali, lumabas si Jigen mag-isa. Inamin ni Koaki na gusto lang niya ng goldfish. Dinala siya ni Jigen sa headquarters ng Kara at sinabihan si Amado na tratuhin siya ng maayos. Sabi niya, bibigyan niya si Koaki ng espesyal na regalo. Nagising si Koaki at nakita sina Naruto, Shikamaru, at Konohamaru. Sinabi ni Naruto na nasa ligtas siyang lugar. Nagising si Koaki sa hospital room kasama sina Naruto, Shikamaru, at Konohamaru. Kahit sinabi ni Naruto na ligtas siya, tumalon siya papunta sa bintana para tumakas pero pinigilan siya ni Shikamaru gamit ang shadow imitation technique. Sabi ni Shikamaru na kung gusto nila siyang saktan, ginawa na nila kanina pa. Nagpakilala ng maayos si Naruto, pero tahimik lang si Koaki. Tutol si Shikamaru na kupkupin si Koaki dahil sa report ni Konohamaru. Sagot ni Naruto, kung hindi dahil sa third Hokage noon. Baka nilagyan din siya ng sobrang higpit na seguridad tulad ng gusto nila kay Koaki. Pero pumayag siya na hindi lang siya ang magdedesisyon dito. Sa 5-Cage Summit, nireport ni Naruto at Kitisok lahat ng nalaman nila kay Koaki. Nagpropose si Naruto na gagamit siya ng maraming shadow clones para bantayan si Koaki 24 na oras at pumayag ang ibang cage. Pinag-usapan ng Team 7 si Koaki. Umalis si Boruto para pakainin ng pagong ni Mag-Ino na kinagat siya. Dumating si Konohamaru para ayusin ang gamit ni Mag-Ino. At nagulat siyang nakapunta na pala si Boruto sa bahay nito. Nagkwentuhan sila tungkol kay Mag-Ino. Hindi kinagat ang pagong si Konohamaru kaya inampon niya ito. Dinala ni Naruto si Koaki pauwi. Palagi siyang tumatakas pero nauunahan siya ni Naruto lagi. Pagdating ni Boruto sa bahay, nagulat siyang nandun si Koaki. Ipinaliwanag ni Naruto na maninirahan muna si Koaki sa kanila. Sinabi ni Boruto kay Naruto ang mga alala niya at ipinaliwanag ni Naruto na bilang dating Jinchuriki, ayaw niyang maulit ang sakit na naranasan niya kay Koaki. Sinubukan ni Boruto kausapin si Koaki pero bigla nitong sinipa ang mesa at nabasag ang paso ni Himawari. Pinagalitan siya ni Boruto. Humingi ng sorry si Koaki at sinabi ang pangalan niya.